Nakakaligalig po at nakakatuwa pag-usapan kung paano po patuloy na nagiging faithful ang Panginoon sa bawat isa sa atin bilang mga individual at gayon din kung paano niya po patuloy na pinagpapala at iniingatan ang body of Christ sa pamamagitan ng mga local churches kung saan po tayo uma-attend, hindi nga po ba? No? At isa rin pong nakakatuwa pag-usapan, lalo-lalo na po kapag kayo ay 90s kids at kung tayo po ay mabibigyan ng pagkakataon na mag-throwback, lalo-lalo na po nung tayo ay high school, kung mababalikan nyo lang, di ba, pinapagawa tayo ng mga guro natin ng portfolio. No? Pagkatapos ng klase, iba sa atin, excited na excited pumunta sa National Bookstore para makabili ng scrapbook. No? Tapos pagkarating sa bahay, ilalatag, ibubuklat, tapos doon natin ididikit pa isa-isa yung mga pagsusulit, yung mga quizzes na kinuha natin, kung may mga exam, ilalagay din natin doon. Tapos, binabalik-balikan natin O, dito sa quiz na ito, mataas yung score ko. So, ibig sabihin, naintindihan ko nga talaga yung topic. Dito naman sa quiz number 2, parang medyo sablay yung score. So, kailangan mag-review. Kailangan maganda, no? Ewan ko lang po ngayon na online classes na tayo, kung ganun din ang pagtrato natin sa mga modules na pinapagawa sa atin. Nagagamit din yung portfolio kapag halimbawa, tayo po ay mga negosyante at pinipresent natin yung negosyo natin sa mga potential na client. Malamang sa malamang, itatanong niya, may portfolio ka ba? Meron ka bang koleksyon ng mga dati mo mga proyekto na nakakulit at kung pwede mo maipakita sa amin, mabibigyan tuloy sila ng idea kung okay nga tayong katrabaho, kung magandang idea makipag-collaborate sa atin. At sa local church, kung saan po ako uma-attend, ang Christ-Centered Bible Church sa Uyo, sa loob po ng 21 years, narito pa rin. Tama po yan mga kapatid. Alam niyo po ba, sa December 19, kami po ay magse-celebrate na ng 21 years ng pagpapala ng Panginoon sa amin. And kung bubuklatin nga yung portfolio ng Christ-Centered Bible Church sa Uyo, ano po kaya mga matatagpuan sa loob? Sabi po sa Psalms chapter 90, verse 17, NIV o New International Version, "May the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us." Yes, establish the work of our hands. Nakita niyo po yung word na favor? Ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating favor? Define po natin. Ang favor po, sa Tagalog, pwedeng pagpapala. Kung noun, ito po ay isang kind act. An act of kindness performed or granted out of goodwill. Kung verb naman o pandiwa, treat somebody or something with kindness. To treat somebody or something with particular approval or kindness. At kinuha po ang definition na ito sa dictionary na Microsoft Encarta 2009 version. Evidences of God's favor or mga patunay ng pagpapala ni Yahweh. Una, adversities as blessings in disguise. Mukhang pagsubok sa una, pero kinalaunan, pagpapala pala. At tingnan natin yung mga Bible verses na nakapaloob dyan. Acts chapter 14 verse 22, sabi sa napaka-controversial, ngunit at the same time napaka-trending at mas madaling maunawaan ng mga kabataan, yung New Testament Pinoy version, pinalakas nila ang loob ng mga disciples at in-encourage silang manatiling tapat sa faith. Kailangan nating pagdaanan ang mga paghihirap para makapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba, sinabi ni Paul at ni Silas nung napasyal po sila sa Antioch at sari-sari din po yung mga pinagdaanan nilang pagsubok, pero nakafocus sila sa goal, sa target, na patuloy na i-encourage yung mga believers, yung mga disciples na nakatira doon na mahal tayo ni Lord. At dahil mahal tayo ni Lord, kailangan natin pagdaanan ang mga ito para ma-prepare tayo sa parating na kaharian ng Diyos. Bukod pa po doon, James chapter 1 verses 2 to 4. Mga kapatid, maging masaya kayo kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kasi alam nyo na pag tinetest ang faith nyo, magiging matibay kayo.
Dapat maging matibay talaga kayo hanggang sa dulo para maging perfect kayo, kumpleto, at walang kahit anong kulang. Ano pa ba masabi natin mga kapatid kundi Amen? Kung gusto nyo pang dagdagan, sana all nga. At ang pangalawang patunay ng pagpapala ni Yahweh ay development of character. Napapatibay ang ating mga tuhod at gayon din, nagiging panatag ang ating pagkatao. Romans chapter 5 verses 3 to 5, ang sabi, hindi lang yan, natutuwa rin tayo kahit na may mga problema tayo. Kasi pag nahihirapan tayo, natututo tayong magtiis. Dahil sa pagtitiis, nagiging matibay ang karakter natin. At nagbubunga ito ng pag-asa. Hindi tayo binibigo ng pag-asang to. Kasi binuhos na ng Diyos ang pagmamahal niya sa mga puso natin sa tulong ng Holy Spirit na binigay niya sa atin. Palagay ko po mga kapatid, hindi na po yan kailangan ng additional commentary. Kasi po, yung mga pinagdadaanan natin, hindi natin ma-deny, hindi natin maitanggi na training ground po ito para sa parating na life pag bumalik na si Jesus Christ at dadalhin niya na tayo into eternity. Testing siya kung talagang prepared na tayo, na harness na tayo. Katulad po nung halimbawa na binigay ng isang pastor sa Estados Unidos. Yung halimbawa na binigay niya po ay yung ginto. Malalaman lang po ng goldsmith kung purified na or refined na yung gold kapag ka na-expose siya sa apoy at habang na-i-expose yung ginto, the more po na nagkakaroon ng clarity or nakikita na po nung goldsmith yung kanyang reflection dun sa mismong singsing, dun na siya nagkakaroon ng idea na ready na, purified na, ready na yung gold. At sa halimbawang ito, si God, si Jesus, yung goldsmith at tayo yung gold. Nasi-set aside ang ating old self sa pamamagitan ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Kaya nga flames nga yung ginagamit para ma-purify. Hanggang dumating na yung point na nakikita na ni Christ yung kanyang reflection sa atin, dun na masasabi na ready na. Ready na tayo for the next step that we need to take. Bukod pa po sa mga yon, ano pa yung mga patunay ng mga pagpapala ni Yahweh? Emphasis of our need for God. Na ipaparating sa atin na kailangan natin ang Diyos. Matthew chapter 5 verse 3, ang pinakaunang beatitude sa napakasikat na preaching ni Jesus Christ na tinatawag na the Sermon on the Mount. Blessed ang mga taong walang inaasahan except ang Diyos kasi ang kaharian ng langit ay para sa kanila. Ngayon po mga kapatid, huwag po tayong malituan na hindi po pro paghihirap or poverty or kahirapan ang tinuturo ng Bible. Instead, para po siyang exercise na kaya nga po nag-exercise ang isang tao, nagwa-warm up para pag sumabak na siya sa actual workout, naka-ready na yung muscle at hindi na siya masasaktan kasi nag-stretch, nag-warm up. Para rin din pong ganyan ang treatment or mga pagtuturo na binibigay sa atin ni Kristo. So sana po, huwag tayong mabigla, mag-threaten na kumalas kapag we are in the face of difficulty. Kundi, when we prayed that prayer na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, mali po na isipin natin na pag pinray mo to at tinanggap mo si Jesus, lalapit na sa iyo ang mga swerte. Sa English, ang tawag po prosperity. Hindi Kailangan po ma-revisit natin kung bakit nga ba tayo nag-decide to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yun nga pala kasi gusto nating maihubad yung old self natin at ma-push out siya para magkaroon ngayon ng room ang banal na espiritu na manahan sa atin one step at a time. Pero iba-iba po yung speed natin. But the fact na hindi gumigive up si Lord sa atin, that is enough to give thanks. No?
At dahil nare-reveal sa atin yung emphasis natin for God, as a result, sabi po ni Apostle Paul, Philippians chapter 4, verse 12, alam ko kung paano maging kapos at maging sagana. Natututunan ko ang sikreto ng pagiging kontento sa lahat ng sitwasyon. Busog man ako o gutom, sobra-sobra man ang meron ako o napakakonti. Mga kapatid, si Apostol Pablo na po ang nagsabi, naranasan ko lahat yan. Magutom, okay lang. May pagkain, okay lang. May mag-love gift, okay, thank you po. Wala, okay lang din. Sa modern day times pa nga natin na may laman o wala yung GCash ko, it's okay. Kasi si Jesus Christ naman ang kapiling ko sa kabila ng lahat ng mga bagay. Amen po ba mga kapatid? So, kapag nare-reveal sa atin yung ating emphasis ng need for God, therefore, nare-reveal sa atin na lalo tayong napapalapit sa Panginoon or closeness to God. Philippians chapter 1, verse 21, ang sabi, kasi ako, nabubuhay ako para kay Christ. At, kung mamatay man ako, advantage pa yun sa akin. Yung English version po actually ng verse na to ay ang napakasikat na, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Kasi po, the call to follow Christ is all about self-denial, selflessness. No? Although, please don't get me wrong po, kung kayo po ay nagsastruggle, may pinagdadaanan ngayon, maaaring iba sa atin nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID, maaaring tayo mismo ang dinapuan ng virus, nais po namin iparating sa inyo na hindi kayo nag-iisa. In whatever way we know na pwede kaming tumulong, maipag-pray ka kapatid, damayan ka, narito po kami. Pero ang isa pa pong plus side dito ay yung sinabi po ni Paul na kung kakayaan niya mabuhay pa ako dito sa world or sa planet Earth, okay lang. To live is Christ. Mas maraming pagkakataon na lalong mapalapit sa Kanya. Pero, to die is gain kasi free na ako from all earthly sufferings. Hindi na ako mapaparaning kung magkaka-COVID ba ako o hindi. Set free na po tayo. So, win-win situation siya. No? Nabibigyan tayo ng mga reasons na lalong mapalapit kay Lord. Evidences po of God's favor, adversities as blessings in disguise, development of character, emphasis of our need for God. At dahil nga po, na-emphasize ang need natin para kay God, nagkakaroon po tayo ng reasons para lalong mapalapit sa Kanya. Closeness to God. Ngayon po, kung tatanungin niyo po ako, kapag binuklat yung portfolio ng CCBC sa Uyo, what I see, ang nakikita ko po ay isang church na hindi pinabayaan ni Lord sa kabila ng sari-saring mga pagsubok sa loob ng 21 years. And kahit tanungin niyo po yung mga magkakapatid na narito ngayon, no? Never gumive up si Christ sa church na ito. In fact, nagkaroon nga po ng mga binyag na mga names ang church na ito eh. Una, the largest church in Sauyo, at pangalawa, the church that refuses to die. And every single families that are members dito sa church na to can testify of God's unending favor. At dahil po dyan, palakpakan po natin ang Panginoon. And to celebrate po yung 21 years ng faithfulness ni Christ, kami po ay magkakaroon ng isang celebration sa December 19. Sa Philippine time, ito po ay i-hold via Zoom, Sunday morning, 9 o'clock. Pero dahil meron din po tayong mga international
viewers, ito po ay December 18, 6 o'clock ng gabi, California time. And kung makakasama po namin kayo sa mga araw na yon, we look forward po. We would be happy na makasama kayo sa araw na iyon. Maraming salamat po and may God bless you. Kita-kits po tayo.